Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunobos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailan paman. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Ito ang aking unang banggit sa aking mga iniibig na mga kapatid. Upang sa ganon, isa puso ninyo ang inyong kalagayan na totoong kayo ay hindi humihiwalay sa tunay na puno ng ubas na walang iba, kundi ang dakilang Panginoon. Ituring ninyo yung mga sariling kakuan. Isang sisidlang malinis na handang gumawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Katotohanan nga o aking nga iniibig na mga kapatid. Sa buhay na inyong tinatahak sa kasalukuyan, kayo nga ay laging tumatakbo upang sa ganon makamit ninyo ang mithiin na nanggagaling sa dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid. Sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, lumalago ang inyong kaisipan. Lumalago ang inyong karunungan dahilan sa mga karanasang inyong natutunan at naranasan ninyo habang kayo nakikitalad sa mundong ibabaw. Kung kaya nga't o aking mga iniibig na mga kapatid, nagsisikap kayo na maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Inilalayo ninyo ang inyong mga kakuan sa sanglibutan ito o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat yan ang turo at turo ng dakilang Ama sa bawat isa sa inyo. Subalit, o aking mga iniibig na mga kapatid, mapalad kayo sapagkat ipinakilala sa inyo ang isang karunungang na nagmumula sa kaitasan. Karunungan na hindi nagbibigay sa inyo ng pagugulumihanan, kundi isang karunungan na nagbibigay sa inyo ng kapayapaan o aking mga iniibig na mga kapatid, na walang iba kundi ang katuroang espiritismo. Ito ngayon ang inyong nayayakap o aking mga iniibig na mga kapatid, isang karunungan na taglay ang kababaang loob, taglay ang kaamuan o aking may iniibig na mga kapatid. Sa bansang ito, bakit ipinakilala ang katuroang espiritismo o aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat kung inyong balikan ang buhay ng mga tao nung nakaraan, bagamat nakikilala nila na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi nila niangat
ang tinatawag na moral. Nagiging malupit pa rin sila sa kanilang kapwa at ginagawang Panginoon ang kanilang mga sariling kaakuan. At yan ay nilingid sa inyong mga kaalaman o aking mga iniibig na mga kapatid. Ginagawa nila ang kayamanan, iluluklok sila sa lipunan ng kanilang ginagalawan. Ginagawa nila ang karunungan nagmumula sa lupa upang sa ganon maitampok sila sa lipunan ng kanilang ginagalawan. Subalit, o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi yan ang turo ng katuroang espiritismo. Sapagkat ang katuroang espiritismo ang siyang totoo, tunay at malinis na nanggagaling sa kaitasan, isang karunungan na hindi nababatay sa tinatawag na haka-haka, hindi nababatay sa tinatawag na mahiyab lang ka, kundi isang karunungan na totoong nagmumula sa dakilang Panginoon. At ito ngayon ang inyong pinanghawakan o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga kayo na malaunang nag-aaral sa loob ng patro ng diwa, sundin ninyo, tumalima kayo sa utos ng dakilang Panginoon. O aking mainiibig na mga kapatid. Marami pa ring mga bagay ang magtuturo sa inyo ng kabutihan habang kayo'y naglalakbay sa kapatagang lupa. Marami pa rin mga bagay ang magtuturo sa inyo kung paano kayo na mamuhay na mayroong kapayapaan sa kapatagang lupa. Ang lahat ng mga ito ay walang sawang ibinibigay sa inyo ng dakilang Panginoon upang sa ganon maging masigla kayo ang inyong pagtupad ng mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Hindi nga makagaganap ng mabuti ang isang ako kung taglay niya ang kabalisahan ng kanyang sariling kakuan. Hindi nga makapaglilingkod ng isang ako o aking mga iniibig ng mga kapatid kung nariyan pa rin nakatali sa kanya ang kahinaan at karupukan ng kanyang laman. O aking mga iniibig na mga kapatid. Dahil kayo magpasalamat sa harapan ng dakilang Panginoon. Anumang kaganapan sa buhay na yan, kalungkutan man o kaligayahan, kahirapan man o kasaganaan, aking may iniibig na mga kapatid, huwag kayo magsawang magpasalamat lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon. At ito ngayon, ang inyong pinag-aaralan lagi na sa inyong buhay. Kung saan na kayo sa inyong pananampalataya sa kasalukuyan. Kayo na ba ang mga matatapang na sundalong handang humarap at isuong ang buhay kung dumating ang kalaban? Kayo na ba ang mga magsasaka kahit dumating man ang tag-ulan sa inyong kalagayan, patuloy kayong magbubungkal ng lupa o aking nga iniibig na mga kapatid? Kayo na ba ang mga tupang kailanman din na maliligaw sapagkat ang inyong mga panyapak ay nakatali na sa bakuran ng dakilang Panginoon? O aking mga iniibig na mga kapatid, sa lipunan na inyong ginagalawan, ano ang laging wika ng kaitasan? Manatili kayong malinis at walang kapintasan sa harapan ng dakilang Panginoon at maging buhay na modelo kayo sa lipunan ng mga hugis. Bakit ganito
ang laging binibitiwan ng kabataan o aking mga iniibig ng mga kapatid sapagkat ninanais ng mga tagapagturo na hindi masasayang ang panahon na inilalagay ninyo sa loob ng paturuan ng diwa o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, puspusin ninyo yung pag-aaral hanggat nariyan pang lakas sa inyo mga bisid. Puspusin ninyo yung pag-aaral hanggat nariyan. Nadadama ninyo ang init ng araw. Puspusin ninyo yung pag-aaral o aking mga iniibig na mga kapatid hanggat nariyan. Nananalaytay ang dugo sa inyong mga ugat o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat maraming kaluluwa ang tumatangis sapagkat hindi sila nakapaglingkod ng kabutihan sa kanilang kapwa. Maraming kaluluwa ang tumatangis o aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat nasasayang ang panahon na dumadaan sa kanilang kalagayan. Kung kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, puspusin ninyo yung pag-aaral, ang inyong pagtupad ng mga tungkulin sa loob ng patuloy ng diwa upang sa ganon, tawagin man kayo ng kaitasan. Ano ang wika sa santong kasulatan? Pagkatok ng sa pintuan ng dakilang Ama, kilala kayo at kilala kayo ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, buksan ng santong kasulatan. Ang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, Kapitulo 2, 1 hanggang 5. Pakibasa. Yan ang aking karagdagan. Nahandog sa inyo sa mapalad na pag-aaral sa umagang ito. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaan nagmumula sa kaitasan at ang kapayapaan nagmumula sa aking espiritu. Naway siyang managan at maghari sa mga buong kakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, kapayapaan. Paalam, Pablo, Apostol. Sumainyo ang pag-ibig na walang hanggan sa pangalan ng Maestro Jesus na makapangyarihan sa lahat ang maghari nawa sa inyong lahat ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig na mga hinirang, araw na naman ng pananalig sa isang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Ngayon, maliwanag na kayong lahat ay mayroon ng pagkaunawa, mayroon ng kaalaman, mayroon ng minimithi sa inyong buhay na kayo na nga ang mga anak na sumasampalataya sa kanyang pangalan. Naway kayo ay laging ligtas sa lahat ng kasagabalan sa inyong mga buhay. Nalalaman na ninyo na ang Diyos ay Espiritu Santo na nagbibigay ng lakas sa araw-araw, lalong-lalo na sa inyong pagtulog at paggising sa umaga. Naway maging malakas kayo at matibay ang inyong pananalig sa harap ng Panginoon dahil ito ang kinakailangan na kamtin at kamtan ng bawat isa na mananampalataya. Magpakatotoo kayo na may tunay na pananalig sa harap ng Panginoon sapagkat yan ang kinakailangan. Kung kayo na nga ang mga nanampalatayang mayroon ng biyaya na nagmumula sa Ama at binibigay sa inyo sa araw-araw upang kayo'y lumakas at maligtas
sa lahat ng kasagabalan. Naayon sa inyong kalagayan, mga minamahal kong mga anak, mga espiritista kayong tunay, na mayroon isang pananalig at pananampalataya sa harap ng Panginoong Hesukristo, na siyang tunay na nagbibigay ng kaalaman at tunay na daan patungo sa kanyang kaharian. Naririyan sa inyong mga puso upang kayo'y magkaisa sa pananampalataya, upang kayo'y lumakas sa araw-araw, sapagkat ang Diyos ay mayroon nang ipinagkaloob sa inyo upang ito ay inyong kamtin at tanggapin sa araw-araw ninyong buhay. Lalong-lalo na sa inyong mga pamilya na mayroon ng buhay maliwanag na sa inyo ay ibinigay na kayo na nga ang nag-aalaga sa araw-araw sa kanilang buhay, at kayo rin, mga minamahal kong mga anak, upang kayo ay lumakas at magkaisang tunay sa buong sanglibutan, sapagkat ang Diyos ay iisa lamang at nagbibigay ng kaalaman sa bawat isa upang kamtin ninyo sa araw-araw. Marami sa inyo, mga anak, na naghihintay ng panahon upang kayo'y bigyan ng kaaliwan. Ng kaaliwan ito'y isang tunay na biyaya na nagmumula sa Ama at nanggagaling sa kanyang kaharian doon sa kaitaasan. Sapagkat napakasarap, mga minamahal kong mga anak, na tanggapin ang mga salita ng Diyos na ibinababa sa inyong kalooban. Kaya minamahal kong mga anak, huwag kayong magpapaliban. Magpakatotoo kayo upang kayo ay maging matatag at matibay ang inyong mga buhay sa araw-araw. Dahil sa panahong ito, mga minamahal kong mga anak, kayo ay laging binibigyan ng panahon upang tanggapin at linisin ang inyong mga puso, at parang kayo'y maging ligtas sa lahat ng kasamaan sa buong panahon. At iyan ang kapangyarihan ng Diyos na laging isinasambulat sa inyong mga puso, damdamin at kalooban upang kayo'y maging panatag sa inyong mga puso, na ang biyaya na ito ay laging sumasa inyo at sinasambulat sa inyong mga puso't damdamin at kalooban. At iyan lamang ang aking ipagkakaloob sa inyo, ng salita ng Diyos at banal na Espiritu Santo ang maghari nawa sa inyong lahat. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan sa loob ng panahon ngayon at magpakailanman. Ako'y si Apostol Juan Bautista, at Diyos sa inyong lahat. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabahagi sa mapalad na orasang ito mula ngayon at magpakailanman. Tunay nga ng kaitaasan o aking mga iniibig na mga kapatid ay tumutugon sa kahilingan ng bawat isa. Na sa tuwing kayo ay lumalapit sa harapan ng dakilang Panginoon,
ay kanyang dinidinig ang bawat dalangin na mumulos sa inyong mga labi sapagkat ito ang gantimpala ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Kayo na nga na tinatawag na mapapalad sa harapan ng dakilang Panginoon na nagsusumikap upang makapagpatuloy sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Kayo na nga na inyong iniibig ang kaitaasan at isinasabuhay ang bawat salita ng dakilang Panginoon sapagkat inyong nauunawaan na ito ang bahagi ng kaitaasan na hindi kailanman mawawala sa inyong mga pagkatao. Sapagkat inyong nauunawaan na aking mga iniibig na mga kapatid na sa pamamagitan nito ang pagtatagumpay ang inyong makakamit sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ito ang inyong binubuksan sa inyong mga sarili o aking mga iniibig na mga kapatid at nagsisilbing sandata upang kayo ay makapagpatuloy sa anumang uri ng hamon dito sa sanglibutan. Sapagkat ang bawat turo at pag-aaral na inyong niyayakap na ipinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ay tunay na hindi nagkakaroon ng kasayangan sa inyong mga pagkatao. Sapagkat hindi nyo nga ito itinuturong ng mga pagsubok, bagkus ito ay itinuturing ninyong biyaya na nagbubuhat sa kaitaasan at ito nagtuturo sa lahat at bawat isa kung papaano kayo magiging matibay. Hindi lamang sa inyong paglakad dito sa sanglibutan, bagkus pinagtitibay ang inyong mga pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Gaano nga ba kabuti ang kaitaasan o aking mga iniibig na mga kapatid? Inyo nga bang napag-uunawaan ang pag-ibig ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa sa inyo? Na kayo ay hindi magkakaroon ng anumang uri ng pag-aalinlangan, ng anumang uri na mga kahinaan na inyong mararamdaman sa inyong mga kakuan, sapagkat inyong napag-uunawaan na simula pa nung una na kayo ay nangako sa harapan ng dakilang Panginoon na magiging kanyang mga alagad, na mga bawat salita ay tunay nga na kayo ay pinagkakalooban ng isang uri ng pag-ibig at paggabayo, aking mga iniibig na mga kapatid. Kayo nga sa inyong mga kalagayan ay pagsumikapan ninyo na huwag madapa. At kung kayo nga ay madapa, ay magpapatuloy at kayo ay magpapatuloy hanggang sa kayo ay makarating sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. Ito ang pangako ng dakilang Ama o aking mga iniibig na mga kapatid. At kayo nga na nakauunawa ng kanyang karunungan ayon sa Espiritu, na kung ang inihingi ang iyong kabuuan, ay ibigay ang iyong kabuuan. Kung hinihingi ang kapayapaan sa lahat at bawat isa, ay ibigay ang kapayapaan. At kung ito nga inyong hinihingi, ay ipagkakalob ito ng kaitaasan. Sapagkat anumang bagay na ipinagkakaloob ng kaitaasan ay hindi nga kailanman nagkulang, hindi nga rin kailanman sumusobra, sapagkat ito ang kasapatan sa lahat at bawat isa. Kayo nga o aking mga iniibig na mga kapatid, kung hinihingi ng dakilang Panginoon ang inyong kabuuan, anong ang bahagi ang inyong ipinagkakaloob sa mapalad na kaorasang ito? Ipinagkakaloob nyo ba ang bawat hinaing dito sa sanglibutan? O ipinagkakaloob ng lahat at bawat isa ang panalangin na kayo ay magkaroon ng kaisahan sa harapan ng dakilang Panginoon? Na kayo ay makagampan ng inyong mga tungkulin at kayo ay magkaroon ng isang uri ng pagkakaisa, hindi lamang sa inyong mga sarili, kundi sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang ninanais ng kaitaasan o aking mga iniibig na mga kapatid, na kayo ay maging buo sa anumang bagay na ipinagkakaloob sa inyo, sapagkat kung kabuuan man ay nagkakaloob ng kaitaasan sa inyong harapan, ay hindi nyo nga ito may
makukuha ng may kabuuan kung ang inyong mga sarili ay mananatiling hati, kung ang inyong mga sarili ay mananatiling may pag-aalinlangan sa pagtanggap ng mga kabiyayaan ng dakilang Panginoon. Maging matalamahin nga kayo, aking mga iniibig na mga kapatid. Maging matalino nga kayo sa bawat pag-aaral na ipinagkakaloob sa inyo ng dakilang kaitaasan. Alamin ninyo ang mga pag-aaral na makapagbibigay sa inyo ng karunungan, na makapagbibigay sa inyo ng pagsulong na hinihingi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At panatilihin sa inyong mga puso ang pag-ibig at pagtitiwala sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat kung kayo ay pinagtiwalaan ng kaitaasan, ay gayon din pagtiwalaan ninyo ang kaitaasan na kayo ay kailanman hindi pababayaan sa anumang uri ng hamon dito sa sanglibutan. O aking mga iniibig na mga kapatid, kung inyo na pag-uunawa ang pag-aaral na ito, kayo nga ay tunay na hindi maliligaw, kayo nga ay tunay na magpapatuloy, kayo nga ay tunay na tatalima sa bawat utos ng dakilang Panginoon, at ang bawat isa sa inyo ay unti-unti, banay-banay, ay inyong mararamdaman ang pagsulong ng inyong mga espiritu, at kayo ay hindi na mananatili mga tagapakinig, bagkus kayo ay mananatili ng mga kamanggagawa ng dakilang kaitaasan sa kanyang banal na ubasan. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang aking ibinabahagi sa lahat at bawat isa. Ito ang aking maiksing bahagi sa mapalad na kawarasang ito. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan, Apostol, paalam. Sumayin niyo nawa ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Amang siyang ipinagkahalo at ibinabahagi sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Tunay, ang isang ako ay hindi mabubuo kung ang kanyang kaisipan, damdamin at kalooban ay palaging naroroon sa kaligayahan ayon sa laman. Hindi sapat ang mga pag-aaral sa laman upang makuha ng kabuuan ang ninanais o ang layunin ng dakilang Ama. Ano ang ninanais pahiwatig ng kaitaasan sa lahat at bawat isa? Tunay nga, mapapalad ang pumaparito sa handaan na ibinahagi ng kaitaasan. Sapagkat dito ninyo makukuha ang kabuuan ng inyong mga kaapuhan, aking mga iniibig. Dito ninyo malalaman, matutunan kung ano ang tunay na layunin ng buhay na pinahiram sa lahat at bawat isa. At ito, ang nasa isip, nasa gawa ng bawat isang narito at binigyan ng pagkakataon upang makita ang tunay at totoong pag-aaral na ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Na ang pag-aaral ayon sa diwa, hindi ito ang masasabing
ang mga bagay na hindi totoo. Kundi bagkus ito ay napatunayan ng mga naunang mga propeta. Ito ay nabigyang buhay ng dakilang Panginoon. At ito ay napatunayan hanggang sa kasalukuyan. At ito ay nararanasan ng bawat isa, bawat mga mag-aaral na isinugo sa sanglibutan na ito. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral, ang kabuuan ng isang ako ay naroroon kung saan ang mga turo at halimbawa na ipinakita ng dakilang Panginoon, na kung saan ito ang kinakailang bakahin pag sumikapan ng isang ako upang ito ay makuha. At ang bawat isa na narito ay binibigyan ng pagkakataon ng kaitaasan upang makakuha, upang makatanggap ng mga bagay na kinakailangan ayon sa Espiritu. At sa bawat isang patuloy na ginagawa ang kanilang mga tungkulin, ang kaitaasan ay laging handa upang ipagkaloob ang mga bagay na ito. At sa bawat isa na ibinibigay ang kanilang mga kabuuan, katotohanan ang aking sasabihin, ang kakulangan ng inyong mga sisidlan ay mapupuno. Magkakaroon ng kasaganahan ng bunga na ninanais ng bawat isa, na ninanais ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, naway ang pagpapatuloy, naway ang kabuuan na yan ay nariyan lagi sa inyong kaakuhan, upang sa gayon hindi masayang ang buhay, ang pagkakataon sa inyo ay binahagi ng kaitaasan. Ipinagkaloob ng kaitaasan ang 7 araw sa lahat at bawat isa. At ang isang araw na iyan, naway ang kabuuan ng inyong mga sarili ay naroroon sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Naway ang inyong mga sarili ay naroroon upang makarinig ng mga salita, makaunawa ng mga katotohanan, at may padama ng kaitaasan ng kanyang dakilang pag-ibig, dakilang kapayapaan, at maramdaman ng bawat isa na may isang Diyos na dakila sa lahat ng mga bagay na inyong makikita, aking mga iniibig ng mga kapatid. Ito ang kinakailangan na maging layunin sana ng bawat isa. Na bawat paglakad ng aking mga iniibig ng mga kapatid, ang inyong mga paa ay dumudoon kung saan dumuon ang dakilang Panginoon. Na ang inyong mga kaisipan ay naroon kung paano tinahak ng isang Panginoon ang sanglibutan na ito. At sa bawat pagkilos at gawa ay naroon sa mga turo, mga halimbawa na ipinakita ng dakilang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan. Na hanggang sa kasalukuyan ito ang nagiging batayan ng isang ako upang ang bawat isa ay makarating sa sinaupunan ng dakilang Panginoon. Na ang bawat isa na may tungkulin sa kanilang mga balikat
ay matupad nila ng maayos at naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. Ang mga bahaging ipinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Ito ang nagiging sandata ng isang ako upang ang bawat pag-aaral, mga pagsubok na dumating sa isang ako ay kanyang mapagtagumpayan, makayanan, at higit sa lahat nakuha ng mga aral na siyang kanyang gagamitin sa paglalakbay dito, isang libutan na ito. Naway ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan katulad ng mga pag-aaral na inyong ginagawa sa mga kaorasan at sandaling ito. Naway ito ay magbahagi ng inyong buhay. Naway sa pag-alis ng bawat isa sa bahay dalawang naway naroroon palagi ang mga salita na ipinagkakaloob ng kaitaasan. At ito ay inyong magamit. Ito ay inyong maisanay sa inyong buhay. At yung ito ay inyong mapagtagumpayan, aking mga iniibig na mga kapatid. Ang kasaganahan, ang kabuuan ng isang ako ay inyong makakamit. Inyo itong mararamdaman at inyo itong may babahagi sa inyong kapwa. Upang sa gayon, ang paaralan na inyong tinutungtungan ay magkaroon ng kaunlaran. Ayon sa mga karunungan na ibinabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Banay-banay na ipinapaintindi at ibinabahagi ng kaitaasan ng mga pag-aaral na ito upang hindi kayo mabulunan, upang kayo ay magkaroon ng pagsusumikap na ito ay maunawaan, maintindihan, at higit sa lahat ito ay inyong magawa, aking mga minamahal na mga kapatid. At sa bawat isa na nagpapatuloy at ibinibigay ng buong kanilang mga sarili, ang kaligayahan ng kaitaasan ay pagkakaloob sa lahat at bawat isa. Ang kapayapaan ay ipapadama sa bawat isa. At lalo ang pag-ibig ay ipagkakaloob, ibabahagi ng kaitaasan upang sa gayon patuloy na magsumikap, patuloy na magbahagi ang bawat isa ng mga bagay na naaayon sa Espiritu. Mga bagay na kinakailangan ng bawat isa upang sa gayon wala sino man sa kanyang mga mag-aaral ang maiiwan, kundi bagkus lahat ay makararating at makasusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Naway ang bawat pag-aaral na dumarating sa inyong buhay ay hindi lamang sa salita, kundi naway ito ay inyong maisagawa at maibahagi sa inyong mga kapwa. Muli, ipinagkakalo at ibinabahagi ng kaitaasan ang isang lakas, ang isang liwanag, at maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob, mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Tunay nga sa inyong pagdating ang kahandaan ng kaitaasan ay tunay ngang mahalaga sa bawat isang pumaparito sa pangalan
ng dakilang Panginoon. Ang piging ay tunang inihahanda sa inyo upang sa gayon makuha ninyo, mapulot ninyo ang kinakailangan ng inyong mga espiritu na kayo ay tunay ngang mag-aaral ng kaitaasan. Ang aralin ng buhay ay tunay ngang malawak, subalit ipinaalam sa bawat isang mag-aaral kung papaano ito gagalaw sa inyong buhay, sapagkat alam ng bawat isa na ang Diyos ang tunay ng magmamaniobra ng inyong mga buhay. Nakalatag ang lahat ng mga bagay na kinakailangan ng isang ako upang tuparin niya ang kanyang tungkulin na sinumpaan buhat pa nung una. Mapalad ang bawat isa na tunay ngang ginagabayan, sapagkat kung kahit man kayo nakalimot, ipinaaalala sa inyo kung ano ang inyong nakalimutan. Sa inyong pagpapatuloy, maging masagana nawa ang lahat ng salita ng dakilang Panginoon sa bawat isang isipan, damdamin at kalooban, sapagkat ito ang makapagbibigay sa inyo ng lakas, makapagbibigay sa inyo ng liwanag, at makapagbibigay sa inyo ng tunay na kagalakan, sapagkat ang salita ay tunay ngang gagalaw. Ang salita nga ay naririyan upang kayo'y gabayan sa inyong paghakbang dito sa kapatagan ng lupa. Magulo ang kapatagan ng lupa, magulo ang kapaligiran, subalit ang inyong isipan, ang inyong damdamin ay nagkakaroon pa rin hanggang sa kasalukuyan ng kapayapaan. Hindi kapayapaan dito sa kapatagan lupa ang ipinagkakaloob ng kaitaasan, kundi kapayapaan na nanggagaling sa dakilang Panginoon. Hindi ang bawat isang mag-aaral na tunay ngang gumaganap ng kanyang tungkulin ay susulong sa kanyang kaakuan. Ang kanyang natutunan, ang tunay ngang gagalaw at magpapalaganap ng salita ng dakilang Panginoon. Kayo na naturuan, kayo ang sisidlan na hinirang, sapagkat natutunan ninyong tanggapin ang salita ng dakilang Panginoon. Ipinaliwanag sa inyong harapan kung ano ang kanyang tipan, sapagkat ito ang nararapat upang sa gayon ang lahat na mag-aaral ay sumulong at hindi maiwan. Ang dakilang Panginoon ay tunay ngang naririyan lagi na. Magkaroon man kayo ng kagipitan, magkaroon man kayo ng suliranin, naririyan siya at gumagabay sa bawat isa upang sa gayon hindi kayo maligaw at hindi kayo magkaroon pa ng pagdadalawang isip, sapagkat inihatag na sa inyo ang tunay na layunin ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Magpatuloy ang bawat isa na gumanap ng kanyang tungkulin at pagtibayin ng kanyang pananampalataya.
Lagi nang pinaalala ang pananampalatayang ito ay lagi ninyong bigyan ng gawa sapagkat tinuro na sa inyo na ang pananampalatayang walang gawa ay baog. Sa inyong pagpapatuloy, maging masagana nawa sa tuwing naririto kayo, na lagi nang nagbibigay ng inyong kabuuan, nagbibigay ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban, upang sa gayon ng inyong mga espiritu ay tunay ngang makakain ng pagkain ng gagaling sa kaitaasan. Alalahanin ng bawat isa na sa inyong pagpapatuloy at pagparito sa paaralan ay tunay ngang binibigyan pa kayo ng pagkakataon at ang pag-asa ay tunay ngang naririyan sapagkat ang Diyos ay tunay ngang nagbibigay ng kanyang mga biyaya na tunay ngang kinakailangan damputin ng bawat isa. Hindi habang panahon kayo'y tigapakinig, hindi habang panahon kayo'y naririyan at mag-aaral. Kung hindi pagdating ng panahon, kayo rin ang magbibigay at magpapatuloy sa lahat ng mga natutunan, sa lahat ng inyong nabitbit sa inyong lukbutan para sa inyong kapwa na tunay ngang wala pa sa ganitong pag-aaral. Ang bawat isa ay mayroong kakayanan. Hindi lamang ninyo nauunawaan, subalit banay-banay itinuturo sa inyo kung papaano kayo gagalaw, kung papaano ninyo gagamitin ang biyayang pinagkalob sa inyo ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito ang kailangan ng inyong kapaligiran. Ito ang kailangan ng iyong pamamayanan, lalo't higit sa inyong bansa na tunay ngang naririyan ang mga masasamang elemento na tunay ngang kinakailangang mawala at inyo itong ipanalangin na sa inyong pagganap ng inyong mga tungkulin, isama ninyo sa inyong panalangin ang lahat ng mga bagay na mayroong kadiliman. Ang liwanag na nagbubuhat sa kaitaasan ay tunay ngang maglilinis sa lahat ng bagay na mayroong kadumihan. Ang karumihang ito ang kinakailangan mawala sapagkat hindi ito kaaya-aya at hindi ito kinakailangan na makarating sa kaitaasan sapagkat ang kalinisan, ang kabanalan, ang tunay ngang makararating sa kanyang harapan. Kaya nga't sa inyong pag-aaral, limihin ninyo ang mga salita upang ang inyong mga espiritu'y makakawala sa lahat ng bagay na mayroong karumihan. Sapagkat kung maibibigay lamang ninyo ang inyong mga espiritu makawala sa lamang ito, ay tunay ngang kaligayahan ng mga tagapagturo sa mga mag-aaral. Sapagkat umaasa at ang pag-asa na kayo'y makarating sa harapan ng dakilang Panginoon na tunay ngang may kalinisan at mayroong kabanalan. Magpatuloy, manalangin, yan ang kailangan ng bawat isa
ang panalangin na nagbubuhat sa malinis na puso, ang tunay ngang tinatanggap at naririnig ng dakilang Panginoon, sapagkat ito lamang ang tunay nga niyang didinggin, hindi ang mga bagay na pangsanlibutan. Ang bawat isa'y mayroon ng katalinuhan, mayroon ng kaunawaan, at mayroon ng nabigyan ng tunay na pag-asa na sa pagdating ng panahon, matanggap, makarating ang bawat isa sa kanyang harapan na tunay ngang umaasa na ang Diyos na sa kanyang nilalang ay makarating sa kanya ng buo na mayroong kalinisan. Ang bawat isa'y magsumikap, ang bawat isa'y magkaroon pa ng kasipagan upang sa gayon ang inyong kabuuan, ang inyong kaakuan ay tunay ngang sumulong at magkaroon pa kayo ng marami pang bunga na tunay ngang inyong ipamamahagi sa inyong kapwa pagdating ng panahon. Ito lamang ang aking bahagi at muli ang pag-ibig at ang kayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabat ngayon at magpakailanman. Tunay na ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay wagas, na ito ang nagbibigay ng pag-asa sa bawat kaluluwa. Tulad ng mga anak niya na nagsisikap na mag-aral, na kung paano ang tunay na pagkain ay hinahanap. Kayo na bilang mag-aaral, nalalaman ninyo ang tunay na pagkain, na kung ito ay mata mo ng bawat isa, tunay nga, na hindi na ito'y maghahanap pa kung hindi bagkus nagpapatuloy sa paggawa, na kung paano ang kalooban ng dakilang Panginoon ay sumasa kanya. Mga inibig ko, mga kapatid, maraming panahon na ibinigay sa bawat isa ang mga pag-aaral. Maging anuman ang danasin ng buhay, tunay nga, ng isang manampalataya ay hinaharap niya ang tunay na salita ng Diyos, na ito ang nagbibigay ng patotoo sa bawat isa. Kaya't nagpapatuloy ang maraming kaluluwa at umaasa sa isang layunin sa buhay, na ang kaloob ng dakilang Ama ay matamo ng bawat kaluluwa. Mga inibig ko, mga kapatid, tunay lang inyong pagdalo ay lanin nyo ang alay na mayroong isang kalinisan sa harapan ng dakilang Panginoon, na kung paano mga aral ay inyong ang sinasagawa. Ngunit marami pa rin sa bahagi ng pamumuhay ay mayroon pa rin lumilingon sa magkabila. Huwag niyong isipin na ang isang laman ay mahina.
natamo ninyo at napatotohanan ninyo ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa bawat kaluluwa. Na ito ang nagbibigay lakas. Kaya nga, anong may dadahilan ng bawat isa? Mga inibig ko mga kapatid, nasa inyo'y laging binibigay na pag-aaral. Ang matuwid ay inyong lakaran. Ang kalinisan ay lagi niyong taglayin. Huwag matukso sa anumang bagay na nasa paligid. Kung hindi ang sapat lamang na kaloob ng kaitaasan ang iyong kukunin ng upa ng sa ganon, ikaw ay hindi pumalya sa anumang aralin na ibibigay sa iyo. Tunay nga, mahaba ang pag-aaral. Lagi siya nagpapatuloy sa kaluluwa, sapagkat tunay nga, nataglay ang isang karamihan na kung paano ang paglilinis ay hindi rin lagi nasapatan sa buhay na pag-aaral, sapagkat mayroong pumipigil sa bawat kaluluwa. Tunay na kung kayo ay mula sa aral sa Espiritu, nalalaman ninyo ang daan, ang tunay na daan. Kung hindi ang pag-aaral sa kaitaasan na nandoon, ang tunay na layunin ng buhay. Nandoon ang mga kinakailangan na sangkap para sa isang kaluluwa na ito'y magpatuloy ng mayroong kalinisan. Na unti-unti na mga dumi na yan ay pumapatakbaba. Nang sa ganoon, ng bawat isa ay nagkakaroon ng liwanag sa pag-aaral. Minamahal niya ang mga bagay na para sa Panginoon. Iniisang tabi niya ang mga bagay na alam niyang hindi na mahalaga, na kahit ito ay naging pag-aari niya, ito'y kanya nang iniiwan, kundi bagkos pinipili niya ang mga buto na sa kanya pinagkatiwala ng dakilang Panginoon. O mga iniibig ko mga kapatid, maging matalino kayo sa inyong pag-aaral. Hindi lahat ng Espiritu ay inyong pagkakatiwalaan, kung hindi bagkos ang biyaya ng dakilang Panginoon nasa inyo'y pinagkatiwala. Ito ang inyong palawigin ng upa ng sa ganon kayo na habang nag-aaral sa mundong ginagalawan nyo, ay makita ninyo ang tama. Makita ninyo kung alin ang nararapat sa buhay na inyong maging gabay patungo sa pag-aaral sa kaitaasan. Na kayo ay binigyan ng aking talino at nalalaman ninyo na sa inyong pagbasa ay tunay nga. Ay nakikita nyo ang isang matuwid. Ang pangunawa ay mula sa Espiritu. Mulat kayo sa pag-aaral sa Panginoon, sapagkat bawat isa ay tunay nga na mayroong kabutihan na inilaan sa bawat puso. Kaya huwag kayong matukso sa mga bagay na ito ay nagbibigay sa inyo na ikatitisod. Sapagkat walang kadahilanan o walang masisisi sa inyong mga bagay na ginagawa kung hindi rin kayo sa inyong pagkakamali. Sapagkat mayroong isang Diyos na laging nakatingin sa bawat isa na kung paano kayo gumagalaw. Kaya nga't hahanapin sa bawat isa ang pagsisikap, ang pagsusumakit ng isang laman na kung paano inhanda sa bawat isa na maipakita at maiangat ang isang espiritu sa kanyang pag-aaral. Kaya't kayo na bilang mag-aaral, pagsikapan ninyo
ang panahon na ibinigay sa inyo. Sapagkat tunay nga, walang lalabis at walang kukulang. Nasa inyo'y ipinagkatiwala ng dakilang Panginoon. Kung hindi, ang inyong paggawa ay laging magiging sapat para sa Panginoon. At ito ang makakabuti sa bawat manampalataya. O mga iniibig ko mga kapatid, mag-aral kayo at mag-aral ng mabuti nang sa ganon kayo na kakitaan ng isang kalakasan sa buhay na ibinigay sa inyo. Tunay nga, darating ang panahon, hindi lamang kayo titignan sa ibaba, kung hindi, kayo rin ay makasalo sa kaitaasan ng dakilang Ama, na kung paano ang kanyang pangako ay tutuparin doon sa mga nagsisikap, sa mga matatalinong mag-aaral na ito ay hindi napatukso kung hindi ang bahagi ng isang kayamanan na nalaman niya na ito'y kanyang pinagyamang mabuti at tumubo para sa Panginoon, na ito ang mabuti para sa isang kaluluwa na nagtatagumpay. O mga iniibig ko mga kapatid, sa larangan ng pakikibaka, ayon sa inyong saloobin, tunay nga, malayo pa ang pagtatagumpay. Ngunit, inaabot mo ang mabuti para sa Panginoon. Inilalagay mo na sa puso mo ang mabuti nang upang sa ganon, alam mo ang iyong pinagsisikapan. At hindi ang mga bagay nasa iyong paligid. At nalalaman mo rin ang pinakamahalaga, nasa iyo pinagkatiwala ng dakilang Panginoon. Kaya't bawat isa, maging ikaw man ay bata o matanda, sa kasalukuyan na mag-aaral, pagsikapan mo ang para sa Panginoon. Nang sa ganon, kayo na bilang mag-aaral ay tunay nga makapasok sa pangako ng dakilang Panginoon at hindi ang mga bagay na ito'y magbibigay sa inyo ng paghiwalay kung hindi ang pagsasama-sama sa pangalan ng dakilang Panginoon. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at nagpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pagpapatuloy ng inyong pag-aaral, tunay nga na ang bawat isa ay nakikinig at ang bawat espiritu ay nagsusumama na mapagkalooban ng mga banal na salita upang nang sa gayon ang kasapatan ay tunay ngang madama ng bawat espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, hindi na nga kayo bata sa mga ganitong pag-aaral. Bagkus, ang inaasahan ng kaitaasan ay tunay na mag-aaral na kung saan ang kanyang mga natututunan ay may pagkalob din naman niya sa mga nangangailangan. Ang bawat nilikha ng dakilang Panginoon ay tunay ngang pinagkakaisa, lalo tigit, sa kung ano ang tunay na aral na kanyang ipinagkakaloob. Aral na kung saan sa inyong mga sarili ay tunay ngang hinuhukay upang nang sa gayon ang inyong mga natutulog na karunungan na naaayon sa Espiritu ay tunay nga ninyong mahimay
at magkaroon kayo ng mga pag-aaral upang nang sa gayon ang mga bagay at pag-aaral na sa inyo pinagkakaloob ay tunay nga ninyong madama, lalo tigit ang inyong mga espiritu. Aking mga iniibig na mga kapatid, dito kayo tinuturuan ng kaitaasan na kung paano masapat, hindi lamang ang inyong mga laman, bagkus gayon din ang inyong mga espiritu na kung saan anumang sikap at galaw ng inyong ako ay tunay ngang hindi nasasapat ang inyong mga espiritu. Na anumang kabaitan o karunungan na inyong ginagawa ay tunay ngang ito'y hindi karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Mayroon siyang isang pag-aaral na kung saan ang kabutihan, ang kapayapaan ay tunay niyang ipinagkakaloob at itinuturo sa bawat isa na ito ang mga pag-aaral na kung saan maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Maunawaan nga ninyo na sa tuwing kayo'y napaparito, ang inyong mga espiritu ay tunay ngang nagagalak. Nag-uumapaw ang kanyang mithiin na ang inyong kabuuan ay tunay nga ninyong maipagkaloob sa pag-aaral sapagkat malibang buo ang isang mag-aaral na may pagkalob niya ang kanyang kanyang kaisipan, damdamin at kalooban. Gayon din naman ang espiritu ay tunay ngang nagagalak sa bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral na sa inyo inilalatag sa inyong harapan, naway inyong maintindihan na ito'y pag-aaral na naaayon sa inyong mga kaluluwa na kung saan hindi kayo nabubuhay lamang upang kayo kumain at uminom dito sa sanlibutan, upang kayo'y matulog, matuto ayon sa mga laman. Sapagkat ang panahon ay laging ang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa upang nang sa gayon, hindi nga kayo magkulang ng inyong paggawa sapagkat malibang kayo'y gumawa, walang saysay ang mga pag-aaral na sa inyo'y ipinagkakaloob. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong paglalakbay dito sa sandaigdigan ay malaon na nga ninyong ginagawa. Subalit, hindi baga kayo nagtataka na kayo ay paulit-ulit kung inyong hihimayin ang inyong buhay ay lagi nga kayong bumabalik sa sanlibutan. Sapagkat ang inyong pinag-aaralan ay tunay ngang laging nababatay sa inyong mga laman. Ang inyong ginagawa, ang inyong pagpapagal, ang inyong lakas ay laging ang inilalaan sa paggawa ayon sa laman. Ito'y inyong kinaliligtaan ng para sa Espiritu ay inyong ang isinumpa sa harapan ng dakilang Panginoon na inyong ipagpapatuloy. Kung kaya nga ang bawat isa ay binibigyan ng pagkakataon at laging ang bukas ang pintuan ng dakilang Panginoon upang nang sa gayon inyong matutunan ang daan patungo sa kanyang harapan. Hindi na nga rin kayo mga bata pa sa pag-aaral
ayon sa laman at gayon din sa ayon sa inyong mga espiritu. Sapagkat ang inyong kabuuan ay tunay ngang naghahanap, hindi maging ang inyong kakayahan dito sa laman ay hindi na inaalintana ng aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat sa kaunti ninyong pagkilos, ang biyaya ayon sa laman ay narariyan sa inyong harapan. Subalit, ang paggawa na ayon sa Espiritu ay tunay ngang pinagbibigyan ng panahon, ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo, sapagkat ito ang bibihirang maganap sa inyong mga pagkatao, na lagi nga kayong nagkakaroon ng mga kadahilanan upang makapasok kayo sa pintuan na kung saan inilaan ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. At sa bawat inyong paglalakbay, kung kayo nga'y pumaparoon sa kanyang harapan, tunay ngang ninanais ng kaitaasan na ang bawat isa'y may kalinisan, sapagkat malibang kayo'y malinis, malibang kayo'y walang daladala dito sa sandaigdigan, kayo hindi makaparoroon sa harapan ng dakilang Panginoon. Gunitain nyo nga ang mga pag-aaral na sa inyong ipinagkakaloob. Himay-himayin nga ninyo ang mga aralin na pinagkakaloob sa bawat isa sa inyo, upang nang sa gayon inyong matutunan kung saan baga kayo nagkukulang. Nalalaman ng kaitaasan na kayo'y matatalino na. Subalit, inaasahan din naman ng dakilang Panginoon ang katalinuhan na yan ay pumaroon ayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, marahil ang bawat isa ay nag-iisip na kung saan ang kanyang mga pagkukulang. Subalit, ang kaitaasan ay laging handa sa tunay na mag-aaral, na may malinis na puso, na kayo'y magkaroon ng pagkikipag-ugnayan sa kanyang harapan. Kung kaya nga't ang pamamaraan ng isang medyuminidad ay tunay ngang inilalatag sa lahat at bawat isa upang nang sa gayon kayo'y makaunawa, hindi lamang dito sa sanlibutan, bagkus kayo makaunawa ng naaayon sa inyong mga espiritu. Ang kabanalan ay hindi natatamo sa mabilisang pakikipag-aral. Sapagkat kung inyong nauunawaan ang nilakbay ng dakilang Panginoon ng mga naunang nagsipagtagumpay, tunay nga nilang ibinibigay ang kanyang sarili ng may kabuuan, anuman sakit, gutom o hirap na kanilang dinadanas ay kanilang tinitiis, sapagkat nalalaman nila na kanilang matatamo ang pangako ng dakilang Panginoon, na sa kabila ng kanilang mga tiisin dito sa sanlibutan ay tunay nga silang makararating sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, marami ng mga patunay sa bawat isa sa inyo. Ang mga kapatid na kung saan hindi pa nagkakaroon ng mga karanasan ay tunay ngang hinahalina ng kaitaasan upang nang sa gayon kayo naman ay magkaroon din naman ng kahingian ng pananalangin na may kabuluhan. Inaasahan ng kaitaasan na ang bawat isa sa inyo ay tunay na magkakaroon ng panahon
sapagkat bagamat kayo'y naririto, ang tunay na kapanahunan ay tunay nga ninyo hindi na ipagkakaloob ng may kabuuan. Nahahati ang inyong mga isipan, kung kaya nga ang kaitaasan ay lagi nga nagpapaalala sa lahat at bawat isa na kayo magsumisgasig ng pag-aaral at inyong maunawaan ng inyong mga pagkukulang sa buhay na ito ay inyo nawang mapagtagumpayan. Naunawaan baga ng aking mga minamahal na mga kapatid na kayo'y marurunong na at ang karunungan na yan ay inaasahan ng kaitaasan na inyo rin namang maililingon sa kanyang harapan. Ito lamang ang aking maibabahagi sa mapalad na kaorasang ito. At naway, sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan mula ngayon at magpakailanman. Paalam, ako ang inyong kapatid sa iisang aralin at iisang Panginoon. Juan Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid sa pangalan ng isang Diyos, ano nga bang dapat niyong marinig upang muli kayong makaalala ng bahagi ng inyong mga tungkulin? Bilang isang tao na binigyan ng laman, ano nga ba ang kabuluhan ng isang buhay na meron kayo kung ang pananagumpay ayon sa Espiritu ay hindi nyo matatanganan? O, bagamat malaon ng panahon na ang bawat isa ay pumaparo at pumaparito sa paralan ng Panginoon, ano nga bang nagiging kabuluhan yan sa bawat pagkatao? Nagbibigay ba yan sa inyo ng pag-alala kung saan kayo dapat bumalik at kung kanino kayo dapat makabalik? Sapagkat mahalaga na ang tao ay makabuo ng layunin sa kanyang sarili sa bawat bahagi ng kanyang paglalakbay. Masdan ninyo aking mga iniibig ang inyong mga pagkatao ayon sa laman. Bakit kayo naghahanap ng kaunlaran? Hindi ba ang kaunlaran na ay ginagawa niyong inspirasyon upang kayo'y makapagpatuloy? At kung kayo'y nasa kalagayang hamak, bakit niyo pinipilit ng inyong sarili iangat mula sa bahaging yan? Hindi ba ito ang nagiging inyong inspirasyon? Pero sino sa inyo ang nagkaroon ng inspirasyon sa kanyang puso na makita niya ang Diyos? Na siya'y makabalik sa harapan ng Ama upang matupad niya ang ninanasa ng Panginoon. Tama, maraming taong laging tumatawag sa pangalan ng Panginoon sapagkat lagi silang nangangailangan. Pero mangangahulugan ba aking mga iniibig, kayo din ay makakabalik sa kanyang harapan? Mahalaga na maunawaan ng tao ang lakbayin ng isang espiritu. Sapagkat kung maunawaan ng bawat isa ang lakbayin ng bawat espiritu na yan na nagbibigay sa inyo ng buhay, hindi kayo magsasayang ng panahon. Kundi bagkos bawat panahon ay aariin yung ginto. Hindi nyo hahayaang ito'y masayang. Sa buhay ng isang tao, kailan nyo nga ba nasasabi na kayo ay nagtagumpay na? Kung kayo ba ay bata, ngayon ay kayo matanda na, masasabi ba na kayo ay nagtagumpay na? Kung kayo ay may mga supling at sila inyong napalaki at nakita nyo sila sa kanilang mga gulang ayon sa tamang edad, masasabi ba bilang isang magulang ikaw ay nagtagumpay na? At kung ikaw ay may nilalayon sa buhay na ito, nakuha mo ang lahat ng yan at nasiyahan ng iyong puso, mangangahulugan ba na ikaw na rin ay nagtagumpay na sa buhay na ito? O, lagi kong sinasabi ang salitang pananagumpay, sapagkat ito rin ang nilalayo ng Diyos na inyong makuha. Pero sino makakasukat ng katagumpayan na yan kung ang lahat ng ginagawa ng tao ay para sa sanglibutan? Nakita niyo bang lahat ng bagay sa sanglibutan
sadyang lumilipas lamang. At kanyang paglipas, ano pang alaalang naiiwan? Kayo aking mga iniibig, ano ang alaala nyo na nagmumula sa Diyos? Ano ang alaala ninyo ayon sa Espiritu? Sapagkat ito ang ninanasan ng Diyos na mabuhay sa bawat ako na yan. Ang alaala na para sa Espiritu na yan. Upang ang Espiritu na yan ay magbukas ng kanyang kamalayan. Upang mula sa kamalayan ng Espiritu na yan, muli niyang maituon ang kanyang sarili patungo sa Diyos. Inaakala niyo ba aking mga iniibig? Kung kayo'y laging tumatawag sa Panginoon, mangangahulugan na kayo'y malapit sa Diyos. Ang tunay na malapit sa Diyos ay nakakaunawa ng tunay na kalagayan ng sarili niyang espiritu. Ito ang binibigyan niya ng pagkakataon na malinang ang kanyang kaangkinan, sapagkat kung inyong maunawa ang bahagi lamang, ang buhay na inyong tinataglay sa kabuuan ng layunin ng isang espiritu. Meron siyang dapat nagagawa at ginagawa sa pangalan ng Panginoon. Ano ito? Ito ba yung ginagawa niyo sa araw-araw? Ito ba yung bahagi ng kasaysayang binubuo ng bawat tao para sa kanyang sarili upang meron siyang saysayin sa harapan ng kanyang kapwa? Ano ang sinasabi sa inyo ng inyong mga espiritu? Mga iniibig na mga kapatid, tunay, napakabuti ng Diyos kung inyong ibig maunawaan at ibig niyong marinig. Sapagkat ang kanyang kahabagan ay pumapa sa bawat isa. Binibigyan niya kayo ng pagkakataong magtipon para sa kanyang pangalan upang muli niyong marinig ang kanyang salita. Hindi kayo naiiba, aking mga iniibig, sa mga unang tao na nakinig sa salita ng dakilang guro sa panahon ng kanyang pangangaral. Bagamat silang lahat ay nakinig na ng salita, narito, hinahangad pa ng Diyos na sila'y pakainin ng mainam. Kaya nga siya'y nagputol ng mga tinapay at nagmahagi ng mga isda upang sa bawat isang naroroon sila'y makapagpatuloy, upang kahit sila'y umuwi muli sa kanilang mga tahanan ay hindi sila mga lupaypay habang nasa daraanan. Ano ang pagkain na ito, aking mga inibig, na sa inyo naman ay binibigay upang habang kayo naglalakbay din sa buhay na ito, hindi kayo panghinain ng mga bagay na bunga ng mga gawa ayon sa sanglibutan, kundi bagkus makapagpatuloy kayo na may lakas at kasiglahan. Ito yung kanyang salita. Ito yung kanyang pag-ibig. Ito ang bawat espiritu na meron kayo. Ngunit ano nga bang pakinabang ng tao? Kung lagi na ang biyayang ibinibigay ng espiritu na yan, ay gisingin lamang kayo sa umaga at sabihin sa inyong sarili, kayo ay buhay pa. Ito lang nga ba ang katungkulan ng isang espiritu? Mga iniibig ng mga kapatid, kayo ay matagal nang nakakaunawa na ang paaralan ng Panginoon ay ang paaralan ng espiritismo. Matagal niyo rin nalalaman na bahagi sa pag-aaral sa paaralan ng espiritismo ay ang medyuminidad. Sino sa inyo ang hindi nakakaalam nito? Sino sa inyo ang hindi nakarinig? Pero sino sa inyo ang nagsikap upang ito ay maituro sa kanyang sarili? Ito ay edukasyon ng isang espiritu kung ibig niyong malaman. Ang isang espiritu na yan, bagamat galing sa Diyos, kinakailangan din niyang mag-aral. At ang unang pangunahing edukasyon na ibinibigay sa kanya ay ang medyuminidad. Sapagkat mula rito, mauunawaan ng bawat espiritu na yan ang tunay niyang kaangkinan. Makikilala niya ang tinatawag niyong tunay na ako at mauunawaan niya ang layunin ng Diyos kung bakit siya kailangan bumalik muli sa kanyang Panginoon. Pero kung hindi niyo maunawaan ang layunin ng pag-aaral sa espiritismo, mamumuhay lang kayong tulad sa may mga laman. Magpapalaki kayo ng inyong mga supling tulad din ng pagpapalaki sa inyo ng inyong mga magulang. Na pagdating ng dapit hapon ng bawat buhay na yan, madadaman niyo ang kapaguran, pero hindi kayo masisiyahan sapagkat hindi niyo naramdaman sa kaibuturan ng inyong mga espiritu
na kayo ay nagtagumpay. Kaya nga mga iniibig ng mga kapatid, maraming tao ang takot sa kamatayan. Hindi dahil sa hindi nila ito nalalaman o hindi nila matanggap, sapagkat hindi nila nalalaman kung saan sila patutungo pagkatapos ng kamatayan na yan. Sapagkat walang malalim na alaala sa bawat espiritu o sa bawat kaluluwa. Ano nga bang nangyari sa kanya sa mga nagdaang panahon ng kanyang kamatayan? Saan nga ba siya pumaparoon? Lahat ay tulad sa kadiliman. Lahat ay tulad sa malabong bahagi. Lahat ay tulad sa hindi nauunawaan. Sapagkat sadyang ganun na nagiging kalagayan. Sapagkat wala namang nagsikap na buksan sa kanyang sarili ang tunay na aral ng iisang Diyos ayon sa Espiritu. Kaya nga, ayon sa Ebanghelyo ng Panginoon, lagi kayong nandoon upang ito ay saysayin sa inyong mga kapatid at sa inyong sarili. Pero inaisabuhay niyo ba ito sa inyong pagkatao? Kaya nga ang wika ng Panginoon sa kanyang kapanahunan, isusugo niya ang mga aliw upang magpaalala ng lahat ng bagay na kanyang sinabi. Ano ang sinabi ng Diyos? Yung lang bang nakatitik sa sinatawag yung Biblia ang sinabi ng isang Diyos? Na binuo din ayon sa alaala upang mula dito ang tao ay magkaroon ng tungtungan upang mapaunlad niya ang kanyang sariling ako. Kaya nga, ano nga bang mga aliw na yan na patuloy sa inyong ibinibigay? Paano nga ba siya bababa upang muli niyong marinig ang sinasabi ng isang Diyos? Ano nga ba dapat niyong matutunan, aking mga iniibig? Sapagkat bawat isa ay nagnanasang maglingkod sa pangalan ng isang Panginoon. Ngunit gaano kayo kahanda tulad ng isang matalinong sundalo o mandirigma sa pangalan ng isang Diyos? Kayo pa ba yung hahawak ng tabak? Kayo pa ba yung hahawan ng lahat ng kasamaan at dawag? Paano niyo ito gagawin sa bawat kapanahunan ng inyong mga buhay? Kung sa sarili niyong mga pagkatao, hindi niyo maunawaan ang kaibahan ng bawat tumutubo mula sa inyong mga sarili kung ito ay damo, kung ito ay uhay. Kung hindi nyo maunawaan ang kaibahan nila, aking mga iniibig. Kaya nga kahit ang Panginoon ay nagwika, hintayin natin na ang mga bahaging yan ay umayon sa panahon. Anong niya sinasabi? Ang pagkahinom. Sapagkat tanging mabubuting uhay lamang ang magkakaroon ng bunga. At tanging ang mga damo lamang ang tumutubo na matayog, ngunit hindi nagbibigay ng bunga. Ngunit hinahayaan silang tumubo upang mula dito maunawaan ng bawat isa na ang pakikihamok sa buhay na ito upang magtagumpay ay kailangan maingatan mo ang iyong sarili sa lahat ng uri ng bahagi na mayroon din ng sanglibutan. Bakit ko sinasabing sa lahat ng uri ng bahagi? Sapagkat ang tao ay madaling malibang. Nakakalimot ang kanyang puso sa maliliit na kaligayahan. Mga iniibig ng mga kapatid, hindi nawa kayong makontento kung anong meron kayo sa ngayon. Kung dinasain ninyo ng inyong mga espiritu ay lumaya sa pagkakatali ng sanglibutan na yan. Hindi ko sinasabi ang susi ay kamatayan, kundi ang susi dyan ay magkaroon kayo ng totoong kamalayan na pang-espiritual. Tama, lahat kayo ngayon ay may kamalayan, pero anong meron sa inyong mga kaisipan? Lahat ng bagay ayon sa laman. Ano ang alam nyo sa bahagi ng isang espiritu? Kung ang tao na binihisan ng laman ay nakakakuha ng karunungan, bahagi ng kanyang karanasan, anong mayroong karanasan ng inyong espiritu upang di siya magkaroon ng kanyang sariling karunungan? Kinakailangan ng bawat mag-aaral ay dumaan sa tamang proseso ng pag-aaral ayon sa medyuminidad
upang ang kanyang sariling espiritu ay magkaroon ng pananagumpay sa buhay na ito. Hindi sapat na kayo maging masagana ayon sa laman, kung ang inyong mga espiritu naman ay salat sa yaman. Hindi sapat ng lahat ng maiinam ayon sa kalusugan ay daladala ng inyong pagkatao, kung ang inyong espiritu naman ay hindi nagkakaroon ng tamang pagkain o tamang kakayanan. Mga iniibig ng mga kapatid, marahil maraming uri na pagkukumpara ang maaari sa inyong ibigay at maaari sa inyong maipaunawa. Pero sa bandang huli, aking mga iniibig na mga kapatid, ano man itong sinasabi ko sa inyo ay walang kabuluhan. Tunay na walang kabuluhan, sapagkat hindi kayo pumaparoon ayon sa tamang karanasan. Mahalaga ang karanasan sa bawat isa. Hindi lamang pangsanglibutan ang nagbibigay sa inyo ng mainam na karunungan. Mahalaga ang karanasan ayon sa Espiritu, sapagkat ito naman ang nagbubukas ng kamalayan ng isang Espiritu na yan. Pero bakit nga ba ito ginagawa at patuloy sa inyong ipinapaunawa? Upang maunawaan din ninyo aking mga iniibig, meron din buhay ayon sa Espiritu. Hindi lamang sa laman. Kung sa pamamagitan ng kamatayan, ang buhay sa laman ay nahihinto, at ang kamatayan naman na yan ay nagbibigay daan upang ang inyong espiritu ay magkaroon ng kalayaan. Paano siya namumuhay ayon sa espiritu? Paano kayo mamumuhay ayon sa espiritu? Ang inyo bang natutunan ayon sa sanglibutan ay madadala nyo kung kayo'y ayon sa espiritu? At kung maraming karunungan na nagbigay sa inyo at ng katagumpayan dito sa sanglibutan, mangangahulugan ba? Madadala nyo rin yan ayon sa espiritu at kayo din ay mananagumpay? Kaya nga, ang pag-aaral sa paaralan ng espiritismo ay malawak. Ngunit sinisimulan ito sa maliit na hakbangin, tulad sa isang baitang. At ano ang nasa unang baitang, aking mga iniibig? Ang medyuminidad. At sa bahagi ng medyuminidad, dito nakapaloob ang maraming pagbibiyaya na nagmumula sa Diyos. Dito rin nagsisimula ang kapangyarihan na mayroong daladala ang bawat espiritu. Dito rin nagsisimula ang paglitaw ng tunay na liwanag na kung itong inyong mapapalitaw, ito ang inyong magiging giya habang kayo'y naglalakbay sa sanglibutang ito. Marahil may makakaunawa sa akin sapagkat marami naman din ang nagkakaroon na ng kasanayan. Ngunit sa hindi pa nagkakaroon ng mga pagsasanay ayon sa pag-aaral na ito, ano nga ba ang magiging tandain ninyo o pinakatanda na kayo'y makakabalik muli sa harapan ng Diyos? Mga iniibig na mga kapatid, ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak. Ang kadahilanan ay pag-ibig. Hanggang ngayon, ibinibigay ng Diyos ang lahat ng pagbibiyaya. Ang kadahilanan din ay pag-ibig. Hanggang ngayon ay hindi nagsasawa ang Diyos magsugo ng mga banal upang makibahagi sa bawat isa. Ang tanging kadahilanan din ay pag-ibig. Kayo aking mga iniibig, ano ang kadahilanan ninyo? Bakit kayo naririto? Dahil din ba niyan sa pag-ibig? Kayo na nga ba yung tunay na mangingibig ng Diyos? Na ang katapatan sa inyong puso ay lubos? Na hindi na kayo tatalikod? Na hindi na kayo magwawalang bahala? At lagi mananatili kayong tapat para sa Kanya? Ito rin ay paalala. Ito rin ay mainam na paalala sa bawat isa. Sapagkat kung lagi na ang pagkalimot at pagkalibang sa buhay na ito'y nagiging kadahilanan ng tao upang siya'y tumalikod sa tunay na layunin ng kanyang buhay, ang paalala ay mainam na laging kasama upang lagi na meron kayong lilingunin sa inyong sarili, na mayroong kayong tinig na narinig
na nag-iwan sa inyo ng bahagi ng pagpapakilala upang kung dumating ang malalalim na kalungkutan, ang malalalim na kasakitan na mayroon ng buhay, hindi kayo maghahanap ng iba, kundi tangi ang Diyos lamang sapagkat naunawaan nyo kahit kailan, hindi Kanya iniwan at higit sa lahat, hindi Kanya pinabayaan. Mga iniibig na mga kapatid, samantalahin ninyo ang lakas na daladala ninyo. Samantalahin ninyo ang buhay na taglay-taglay ninyo. Pagsikapan ninyo ang inyong sarili na maitawid ang katotohanan sa inyong mga pagkatao. Sapagkat kung lagi lang yung itinatawid ang buhay na ito ayon sa laman, paano na ang espiritu na yan na kinakailangan din ng pagkalinga? Kinakailangan din ng pagsasaayos. Kinakailangan din magtagumpay. Kinakailangan din makaharap sa Diyos. Sapagkat tangi ang Espiritu lamang ang makakabalik sa Diyos. Hindi ang bawat bahagi na tinipon nyo ayon sa laman na bunga ng inyong paggalaw sa sanglibutan, ni hindi ang kasuotan ng inyong mga kaluluwa na nagsasalarawang kumakailang buhay na kayong mayroon, kundi ang isang malinis na liwanag, na siyang tanging tunay na larawan ng inyong mga espiritu, na patuloy na nababalutan ng mga kaalamang pangsanglibutan at kanyang mga alitigtigin. Mga iniibig ng mga kapatid, tunay, kung iniibig nyo ang inyong sarili at iniibig nyo ang Diyos, una niyong ibigay ang pag-ibig na yan sa inyong sarili sa pamamagitan ng pagkilala niyo sa tunay niyong ako. Ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman paalam. Ako ang sa inyo ay naglingkod at sa harapan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan, paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na sa kalagayan ng tao, sa kapatagang lupang ito, na naroon pa siya sa kalagayan ng katawang laman, ay dumarating ang pagkakataon na siya ay nangangako. At ang pangakong iyan, tunay nga bang matutupad o duroon lamang sa pagkalimot? Marami ang gumagawa at nagsasalita ng mga bagay ay pinangangako nila sa kanilang kapwa. Ngunit ang isang pangako sa Diyos, paano nga ba ito tutuparin? Paano nga ba ito isasagawa ng isang mag-aaral na naroon pa nga aking uulitin na nasa katawang laman? Tunay nga na sa pang-araw-araw na pakikipamuhay, andoon ng halina, ng tukso, at maraming bagay ay panghihina ng isipan at damdamin, kung kaya nga ang isang pangako ay tila nalilimutan, kung kaya nga dumuroon pa rin at nakakalimutan ang kanyang tungkulin. Ganon din ang pakikipag-aral na lagi na'y kinakailangan ay tila nalilimutan. Ang isang pangako ay nagiging pangako na lamang. Marami pa nga ang mga pag-aaral na darating. Malayo pa ang lakbayin ng lahat at bawat isa. At nawa kung paanong maraming panalita, maraming pangako ang dumarating sa tao kung dumarating ang mga bagay
na tila ang mga pagsubok na tinatawag ay dumarating sa kanya. At naroon, nagkakaroon ng panghina ang isang pananampalataya at ang pangako na binitawan ay mananatili nga lamang sa pangako. Ang Diyos, sa kanyang kalagayan, naroon ang kanyang kapangyarihan at mayroon din siyang pangako sa lahat at bawat isa na tunay nga na ito ay magaganap kung darating ang kapanahunan ng tao ay mag-iiwan ng katawang laman at duroon at makakapiling ang isang ama na tunay nga na magaganap ang pangako na kakasamahin ang lahat at bawat isa na gumagawang tunay ng kanyang tungkulin at hindi niya iniinda ang bagay na humahalina sa katawang lamang iyan. Aking mga minamahal na mga kapatid, sa kapanahunan ngang ito, marami ang nakapagbibigay ng kabigatan sa tao. Nariyan ang kapaguran ng katawang laman. Ganon din ang isipan sapagkat marami ang hinahangad ng tao. Mga bagay na inaasam ng kanyang sarili. Ganon din kung paanong sa kanyang sarili ay minanais siya, ganon din sa kanyang mga kahinlog. Kung kaya nga nagaganap ang maraming bagay na hindi karapat-dapat at sa mga bagay na iyan, dumuroon ang katawang laman sa isang karamdaman. At kung dumarating ang karamdaman na iyan, namumutawi ang isang pangako na muli duroon siya sa kanyang tungkulin, duroon siya sa pag-aaral at mananatili siya sa loob ng mga lunduyan. At kung dumating nga ang isang biyaya ng paggaling at nadama naman na niya ang kasiyahan, nasaan na ang pangako? Mga minamahal na mga kapatid, isang paalala na nawa ay tupdin ng lahat at bawat isa upang sa gayon hindi siya maligaw ang tunay na kanyang landasin, sapagkat ang landasin ng tao ay tunay na sanga-sanga. At ang karapatan at kalayaan ng tao na ibinigay ng Diyos, kung saang daan nga ba ang kanyang patutunguhan? Doon ba sa daan na maraming tinik? Doon ba sa daan na madawag? Doon ba sa madaling daan, ngunit hindi siya makararating sa kanyang paroroonan? Habang ang tao ay patuloy at patuloy sa kanyang paglalakbay, maraming pag-aaral at dalahin ang kanyang madaranasan. At nawa, tunay nga na anumang bigat na kanyang dalahin ay madala niya sa kanyang balikat upang sa gayon, tunay nga na ang kanyang mga sinumpaang tungkulin bago pa man siya isilang sa kapatagang lupang ito, ay tunay na kanyang magampanan ng buong puso, ng buong kaluluwa, upang walang pagsisihan ang tao kung dumating ang panahon na naroon na siya sa matinding karamdaman, kung naroon na siya sa maraming suliranin. Nawa ang pagpatak ng luha at muling pagsisisi ay hindi maganap, sapagkat ang Diyos tunay nga na ang liwanag ay ibababa at papahirin ang mga luhang iyan upang sa gayon makapagpatuloy at makapagpatuloy ang tao
sa kanyang mga sinumpaang tungkulin. At kayo, aking mga minamahal na mga kapatid, mayroon ba kayong mga sinumpaang tungkulin? Kung gayon, paano niyo ito naisasagawa? Paano nga ba ito nagkakaroon ng kabuluhan sa inyong pakikipamuhay, ganon din sa inyong mga kapwa, sa inyong kapaligiran? Tunay nga na ang tao ay lagi kayong pinagmamasdan sa inyong mga gawa, sa inyong mga panalita, kung paano ang pag-aaral ninyo ay mayroon na nga ba kayong natututunan, kung kaya nga lagi nang isa-isip at isa-puso ng lahat at bawat isa na ako ay mayroong tungkulin, at ang tungkuling iyan na aking ipinangako ay ang pagpapakabuti at pagpapakabanal, at hindi nga ang pagpapakasaya at pagsasayang lamang ng maraming oras at buhay na ipinagkaloob sa akin, kung hindi tutuparin ko ang aking pangako sa Ama, at ganun din sa aking kapwa, ang paglilingkod na tunay nga na walang hinahangad na kapalit, kung hindi ang dumuon sa kaisipan at damdamin ay ang kabanalan na laging ay hinahangad ng Diyos, sapagkat ang lahat at bawat isa ay hinihintay niya sa kanyang tahanan upang makasalo sa hapag at malasak ang pagkain na inihanda sa lahat at bawat isa, na tunay nga na kailanman hindi man na makararanas ng kagutuman ang sinumang makakain ng inihanda ng kaitaasan. Maraming panahon pa, maraming pag-aaral pa ang darating sa lahat at bawat isa. At nawa, mas lalo kayong maging matatag, mas lalo kayong maging masipag, at mas lalo kayong magpuyat. Tuklasin ninyo ang kagandahan ng pag-aaral ng Espiritismo. Tuklasin din ninyo ang inyong mga sarili, kung ano ang inyong mga kahinaan, upang sa gayon magpatuloy at magpatuloy ang lahat at bawat isa sa isang makalangit na pag-aaral na tunay nga na hinahangad ng bawat espiritu na sumusumpa sa harapan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Lakasan ninyo ang inyong mga loob. Magkaroon kayo ng kapayapaan at maghagis kayo ng isang panalangin sa inyong kapaligiran at sa inyong mga kapwa, upang sa gayon magpatuloy at magpatuloy ang lahat at bawat isa sa tunay na biyaya na ibinababa ng kaitaasan. At bago ako magpaalam, isang dagdag na pag-aaral ang aking ipagkakaloob, matatagpuan sa banal na kasulatan sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 5. At ito ay inyong pagsalusaluhan sa mapalad na umagang ito. Muli, aking iniiwan ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Juan. Paalam.